ulit kami sa Iloilo, guys! Welcome back to our channel. Babalik kami ulit sa Iloilo for the third time. At bakit? Bakit tayo babalik doon? Comeback trip namin to after a short travel break. Practice trip din. So, kailangan malapit lang. Kasi yung isa dyan, nagkaroon ng accident. Kung hindi nyo pa alam, nagka-head trauma siya. So, kailangan pahinga. Tapos ngayon, babalik kami sa travel. Yung malapit lang. Short trip lang. Kasi nga, practice pa lang eh. And fourth, gusto namin mag-food trip. Yung challenge ngayon, medyo marami na kaming nakainan dun sa first 2 trips namin sa Iloilo. Dapat meron pa kami makainan na bago, magawa na bago, or baka ma-meet na tao na bago, no? For this video, papakita namin sa inyo paano kami mag-prepare for a trip. Local trip to, pero most of the tips naman na maririnig nyo dito ay pwede rin ma-apply sa international trips. So, ganito kami mag-travel. Let's go! So for this trip, nag-book kami via AirAsia Move. Yun kasi yung nakita namin na may magandang deals na malapit na. Kasi nag-book kami parang mga 3 weeks ago lang. So maganda rin i-check yung mga ganong booking apps. Actually, mas madalas kami mag-book via Cebu Pacific, via AirAsia, PAL, Diretso. Pero minsan, nag-check kami sa AirAsia Move, Trip.com. Minsan sa Agoda, meron ding flight and hotel deals. Pero right now, ang nabook nga namin is AirAsia Move. But you can also book separately. Yun nga, yung mas lagi namin ginagawa. Cebu Pacific for flights, for example. And then, for hotels, Agoda, mas madalas. Kasi maraming mas magandang deals doon pagdating sa hotels. And then for activities, nagbubook din kami separately. Usually, Klook, Get Your Guide, Agoda. Yung tatlong yan yung chine-check namin for activities and tours. Siyempre, kina-canvas natin ano yung mas mura, ano yung mas maganda yung deal, tapos pareho naman yung makukuha mong activity or tours. So, siyempre, dun tayo sa mas mura, yung may discounts, 'di ba? Para mas makasave pa tayo. And we also encourage our audience, our followers na laging mag-book on your own. Kahit na pag-practice kayo siguro booking your own trips locally. Kasi mas madali yon than abroad. Ngayon, option din naman kung ayaw nyo mag-book on your own, wala kayong time, or ayaw nyo mag-research talaga. Then, maghanap kayo ng travel agency na legit ha. Dapat i-research nyo rin bago kayo mag-book sa kanila kung legit pa sila para maiwasan ang scams. Kasi may nakikita kami sa mga groups or sa mga personal posts ng mga iba na nagbayad na sila, nag-down na sila, tapos hindi na nagre-reply yung travel agent or yung agency kasi hindi legit. So, you have to research pa bago kayo mag-book sa kanila. That is if kung ayaw nyong mag-book on your own nga. Meron nga tayong group sa Facebook na Tara DIY Travel Community na lagi namin sinasabi, mag-book tayo on our own, mag-aral tayo how we DIY travel. Cheaper pa kasi siya kaysa sa mga travel agency. But again, wala kami against travel agencies. Kung gusto nyo yun, go ahead, mag-book kayo. Just research. Okay! So, ang price na na-book namin for this Iloilo trip, na sabi ko nga ay via AirAsia Move na flight plus hotel na ay actually, hindi ko sure kung magkano. Kasi si John yung nag-book. Tatanong ko sa kanya, wait lang! Hi guys, I'm John. Natawa ko na. Hi guys, I'm John, the master planner. Okay, ako yung nagpa-plan ng trip namin from budget to itinerary. So yung aming flight and hotel, ano siya, package deal na siya ng AirAsia Move, na book ko around 11,000 pesos lang po siya. Ganun lang kamura, medyo 3 weeks siya before the flight. So, kaya pinatos ko na rin yung deal. At Iloilo yun di ba? So, not bad na rin. Tapos, yung budget namin for this trip ay basis ko lang doon is yung mga dating trip namin sa Iloilo. So, yung aming food is around 6,000 pesos kaming dalawa na for 4 days. Medyo minahalan ko ng konti kasi magfo-food trip kami, magfo-food call kami. Doon yung parang focus ng aming trip namin eh. For the transportation, mga 2,500, assuming magagrab lang kami all the way from dito to the NAIA Airport, tapos pagdating ng Iloilo, papunta sa hotel, and yung mismong paggala-gala doon. Yes, sa Iloilo, pwede ka rin mag-grab doon. At mas mura po yung grab doon based on our experience. Shopping! Mga galit kayong asawa ko dito kasi 1,000 pesos lang ang aking binudget.
nakaraan parang naka 2,000 kami dahil bumili kami ng mga mangga sa Guimaras. So, hindi kami pupunta ngayon ng Guimaras, sa Iloilo lang kami. So, kaya medyo tinansya ko ng mga 1,000 kasi bibili din namin na pasalubong is yung mga nabili namin last time. Tapos, magbabuffer lang ako ng mga 2,000 pesos just in case, mali mo, nabiling pasalubong, lumagpas, di ba? So, baka magkaroon kami ng check-in baggage. At saka mga unforeseen circumstances, lagi tayo may buffer dyan. So, around 22,500 lahat. At tinan natin kung mapapabawas pa yan on the trip or madadagdagan, di ko alam. O nga pala, bago ko malimutan, sa paggawa ng itinerary is tumitingin lang ako sa mga reviews, sa Google Maps, kung ano yung mga masasarap na kainan. And yung mga nakainan namin dati, medyo nasa lower priority na sila ng kakainan namin kasi na-try na namin. So, kaya excited ako sa trip na to dahil parang mga bago or mga local talaga yung mga pupuntahan namin na mga kainan at syempre kape. Favorite ko yung kape. And last but not the least, medyo simple lang itong trip na to kaya yung paggawa ng itinerary ay simple din. Pero kung mga abroad or international, medyo months ahead ako magplano. And talagang re-research ko yung mga pupuntahan namin, yung mga kakainan namin, yung hotel na pag-i-stayan namin. So, ganun yung aking thought process ng paggawa ng itinerary. Medyo madugo pero masaya siya. Okay. Okay, so na-discuss na yung budgeting, paano kami nagbabudget sa trip, at magkano, pati yung itinerary, paano nagbibuild ng itinerary sa trip. At lahat yon si John yung nag-discuss kasi actually sa aming dalawa, siya yung gumagawa ng itinerary. Siya rin yung lilista ng expenses. Tapos, ako sa packing at sa, saan ba? Sa vlogging. Ako sa packing, so yun na yung susunod nating i-discuss. Paano ba kami nagpapack for a trip? So, for this trip, so mga 3 nights kami and 4 days, which means, first of all, determine natin ano ba yung bag or luggage na dadalhin. For this trip, bag only kasi 7 kilo lang ang ating dadalhin or less. So, naka-backpack lang tayo. Additional preparation for this trip, bumili ako ng bag namin na bago. Ito, hindi to required Hindi naman required na every trip bumili kayo ng bagong gamit. Kung meron naman nagagamit before, okay na yun. Yung bag kasi namin before na hand carry, backpack, medyo maliit. Hindi namin na optimize yung 7 kilo na hand carry para dun sa bag na yun kasi siksik na siya. So, bumili ako ng bagong bag. This is not sponsored, pero tested ko na kasi yung bag na to, matibay yan. Meron akong tote bag niyan na ginagamit din before sa travel. So, siya na yung binili ko for our backpack. Ito, simple lang to, pero nami-miss out ng mga iba pagka nagpe-prepare sa travels nila. Anong shoes yung dadalhin? Kasi nagkamali na kami sa shoes before. Nagsuot lang ako ng Crocs sa Taiwan. Yung Crocs na yun, yung medyo wedge, so mabigat, malaki, matangkad siya, ganyan, mabigat. Ang hirap niya pala ipanglakad ng matagal. Eh, dun sa Taipei, may mga hiking or konting lakad-lakad, ganyan. So, nabigatan ako. Kaya, ayun, sinama ko siya sa list lagi na sa mga susunod ko na trips, dapat i-determine ko ano ba yung tamang shoes or footwear na isusuot. Kahit sa winter, di ba? Kung alam mong nasa itinerary nyo, dapat snow trip kayo. So, dapat naka-winter boots ka or kahit rubber shoes, pero yung waterproof dapat. Kasi kapag nabasa ng snow yung shoes mo, syempre, lalamigin yung paa mo. So, yun, determine nyo rin anong sapatos yung dadalhin. Kung very minimalist naman kayo, okay na siguro isang sapatos for all outfits. Basta yung comfy kayo for walking. Yung mga common na dinadala na hindi talaga dapat mawala sa travels. ID, credit card, cash. Kahit konting cash lang kasi kami actually, konti lang kami magdala ng cash kasi kadalasan naman ngayon ay pwede na ang credit card or debit cards. Siyempre, damit. Determine ilan ba yung kailangan yung damit. Dati sobra-sobra kami magdala ng damit na tipong pag-uwi namin, ang daming hindi nagamit. So, na-realize ko na sayang siya sa space. Kaya, nagbabawas na kami lately ng mga dinadalang damit. Tapos, yun, kaya nga naka-hand carry na lang kami for mga short trips like this. Kasi nga, mas tipid, di ka na mag-a-add ng baggage. And then, ma-optimize mo pa yung 7 kilo kesa sa luggage. Yung luggage kasi mayroon na siyang mga 2 or 3 kilo na bigat na siya mismo, diba? So,
minus na agad yun dun sa 7 kilo mo na hand carry. So yun, clothes, and then sleepers, kasi may mga hotels na walang provided na tsinelas. Just like, eto, last time sa Dinagyang Festival nung January sa Hop In Iloilo, okay naman yung room and all, except for the sleepers. So, wala kaming tsinelas na dala nun. So, natuto na ako, magdadala na ako ng yung mga free tsinelas sa hotels before, yun yung dinadala namin pagka sa ibang hotels naman. Toiletries, medicines, hindi pwedeng mawala. Kasi yung toiletries, yes, mayroon naman provided yung mga hotels, but minsan kulang. Minsan walang shampoo. Minsan ang nakikita ko lang, body wash. So, walang shampoo. Minsan man shampoo lang, walang body wash. Or baka hindi hiyang ng skin mo, so magdala ka na ng sarili mong toiletries. Tip, bumili kayo ng maliliit na packaging para isasali nyo dun yung mga liquids, mga ganyan, shampoo, body wash. Kasi kung naka-hand carry kayo, hindi pwede ang more than 100 ml na liquid. Huwag nyo nang i-attempt kasi kukumpiskahin lang yan, sayang. Magkano din yun? Of course, phone, tablet, kung mag-work ka, or laptop, dalhin yan lahat, and chargers. Don't forget your chargers kasi kung meron kayong kailangan online or kailangan nyo ng emergency or ano ba, contact sa inyong mga friends and family. Syempre, di pwede mawala ang battery, cellphone, ano pa ba, power bank, di ba? Lalo na ngayon, maulan, may bagyo, malay mo, may mga, wag naman sana, no, ng mga delays and cancellations ng flights and all that jazz. So, sana wala. Pero don't forget those things. Alam nyo na yun. Importante yun. Additional tip lang. Magsha-shopping ka ba? Kung yes, magdala ka ng foldable bag. Lagi namin ginagawa yan sa Japan. Bakit hawak ko to? Lagi namin ginagawa yan sa Japan. Ang gusto namin, pag aalis, isang check-in luggage lang. Pag uwi, pwedeng dalawa na yung check-in luggage. Yung isa doon, folding bag na punong-puno ng pasalubong. Or maruming damit. Nabili namin yung sa amin sa Don Quixote, Japan. Siguro mga 3-5 yen. Nylon kasi siya, so ang tibay. Meron ako nakikita sa mga nagsishare sa groups, sa mga nagsha-shopping, ang ginagamit nila yung sako bag, which ginamit din namin before, pero kasi nasira eh. So, hindi na namin masyadong pinagkakatiwalaan. Kaya, bumili na kami ng totoong foldable talaga na bags. At yun na yung aming ginagamit lagi pag nagsha-shopping. Kung may balak mag-shopping. So, ito na nga. Malapit na yung yung trip nyo. Malapit na tayong umalis, ganyan. So, last minute preparations, kasama dyan yung online check-in. Always kami nag-online check-in sa airline ha. Of course, we always do weather checks. Kasi naka-base doon kung ano nga yung mga dadalhin naming gamit. Should we bring payong? Should we bring extra clothes? Should we bring jackets? Mga ganong bagay. So, lagi kami nagwe-weather check and right now nga, maulan. Sana, pagdating namin sa Iloilo, medyo hindi naman ganun kaulan. Katulad dito sa Manila ngayon. Transportation to Naiya, we just always book on Grab. So, yung mga meron naman kotse, you can always park and fly. Yung mga ganong option. So, search nyo na lang yun. Wala akong masyado mabibigay about it kasi lagi kami naka-Grab lang. Pati pa uwi, Grab lang din. Oo nga pala, sorry. Kasi, di ba, yung trip namin ngayon is local lang. So, online check-in lang yung kailangan. For international trips, you have to fill up the form doon sa ating eGov app. Siguro, i-discuss natin yon kapag may another vlog na katulad nito. Pero dahil local trips nga lang, hindi natin kailangan yun. Double check nyo rin anong oras ba talaga yung flight nyo para tamang alarm. Tamang oras ng alarm yung i-alarm nyo. Kasi before, may experience kami na nagkamali ng oras at na-late. Hindi nakapunta sa kanyang boarding gate on time kasi late nga nagising. Nakailang red-eye flights na kami or madaling araw talaga as in mga 4 a.m. or 5 a.m. yung flight. Dapat yung oras ng dating mo sa Naiya or dun sa airport mo is 3 to 4 hours before kung international. Tapos kapag local naman, mga 2 hours, pwede na yun. And final packing. Double check lahat ng gamit, dapat walang maiwan. Well, kung may maiwan ka man, bring cash. Kasi bibili ka doon kung ano yung naiwan mo at kailangan mo. Kunyari, gamot. You forgot your gamot. Syempre, bibili ka doon. Kailangan may pera, may cash, may ready your credit cards and debit cards. Passport,
Well, for local trips, hindi naman kailangan ng passport. But, kung yun lang ang iyong ID, walang problema. Gamitin mo siya for ID. Huwag niyong pansinin yung nasa social media na binabash yung mga ginagamit yung passport as identification tapos local trips lang. Walang kaso dun. ID yun. It's a valid ID. So, bring your passport kung bet nyo, walang problema. Madali lang, 'di ba? Lalo na kasi local trips. Pero kapag gusto niyo ng ganitong vlog, tips for international trips, paano kami mag-prepare, just comment down below. At maya-maya, punta na tayong Iloilo. Tara!